Hello mga kasari, meron na naman po tayong topic ngayon. So ito po ay requested vlog po sa atin at ito po ay kahapon to comment sa vlog ko. Ito po ay requested vlog ni Rahima Sambialan. Ayan. So babasahin ko na guys. Ito ay 21 hours ago. Ano yan? Ilan? Ano pa? 22. Ayan guys, meron lang bumili. Syempre pagbilhan muna natin yung customer. Sobrang haba mga kasari nung kanyang ano. Ayan, pinicturean ko dito sa pang Gcash kong cellphone kaya kailangan mabasa ko na agad to kasi baka may magpa Gcash. So sabi niya po ay, hello po ma'am. Ano po ang masasabi niyo sa tindahan ko? Isa akong OFW nung umuwi. Dalawa. Ayan, madaming bumibili guys. Nahinto ulit ako. So, isa akong OFW nung umuwi ako. Nag-SSS ako mga 20k din mahigit. Okay lang naman anak ko ang kumukuha sa tindahan ko kasi binabalik ko din ng pera. Pero itong asawa ko, may pamangkin siya, kahit ano pa ang ituro niya doon, ibibigay ng asawa ko kasi ayaw niyang umiyak. Cigarettes, ganon siya din nakakaubos. Minsan kung pupunta kapatid niya doon, kahit may kape din sa lamesa na barako, doon pa siya kukuha sa paninda ko. Siya pa mismo papasok. Walang kasabi. Siya yung kukuha doon ng may mga hindi din kakilala ng asawa ko na nakikipagkwentuhan isang beses, tas isang araw magte-text yun, pwede siyang mangutang kasi tao din siya ng mayor eh. Makakabayad din siya hanggang sa nakaubos ng sobra 6k siya sa tindahan ko. Naggrocery ang asawa niya doon, hanggang ngayon wala ding bayad sa tindahan niya. So ano po masasabi nyo doon? Sana mapansin mo, lagi akong nanonood sa vlog mo. So, medyo mahaba guys. Binilisan ko na yung pagbabasa. So, ang masasabi ko doon is may mga tao talagang makapal ang muka. Yung alam nyo na makakwentuhan nyo lang, maya-maya, uutangan na kayo. So, ang tawag doon sa mga ganong tao, kahit hindi nyo naman kakilala, makapal ang muka. Kasi nga, ayun, umabot pa sa ganong kalaki yung kinuha sa sari-sari store nyo, tapos hanggang ngayon, napakatagal na, hindi pa rin nababayaran. So, nakadepende din po yan sa nagbabantay ng sari-sari store nyo po. Kung uubra po sa kanya yung ganong sistema. Pero dito guys, sa sari-sari store ko, hindi uubra ang ganong sistema. Hindi talaga. Kasi ako, hindi po ako nagpapautang ng ganong kalaki. Pangalawa, hindi ako nagpapautang sa hindi ko kakilala. Kahit sa pangalan, hindi kakilala. Basta, hindi ko kakilala, hindi ko pinapautang. At alam kong walang trabaho. Ito ka nga rin, Dolph. Ano pa? One, 2, 3, 4, 35. Lasing na kayo, ano? Lasing na. Hindi naman, tama lang. Sobrang kagabi. Wala ka pala akong pasensya na mga kasari at madaming bumibili. So, yun po talaga. May bantay din po yun ng sari-sari store. Okay lang po yung sa anak nyo, nakakakuha-kuha, nababalik nyo naman. Tapos, doon naman sa pamangkin ng asawa nyo, okay lang din nabigyan, pero wag naman palagi. Kasi kapag yung mga pakuha-kuha na ganon, kapag pinagsama-sama, malaking halaga na yun. Buti na lang kung ibabalik nyo din po. Or ibabalik ng asawa nyo. Pero kung siya yung bantay, wala naman siyang ibang pinagkakakitaan, doon lang din sa inyo nakaasa din,
walang mangyayari po talaga sa sari-sari store nyo kapag ganun. Yung kumbaga, labas kayo ng labas ng puhunan, tapos hindi naro-rolling ng maayos yung benta ng sari-sari store kung may benta ba, kasi nga nauubos sa pautang, sa kakakuha. So, may ginalang na huwag na magtindahan kapag ganun. Yun lang po talaga ang masasuggest ko kung hindi masusolusyonan yung ganong sistema na ganun kalaki yung naipapautang sa hindi naman kakilala tapos hindi naman mababayaran. At doon naman sa customer na yon, ang masasabi ko lang talaga is makapal ang mukha. Hindi naman porket tauhan ka ng mayor or ano o kung sino ka man, dapat pantay-pantay ang tingin natin sa mga customer. Walang mataas, walang mababa. Lahat yan customer. So, dapat may rules kayo sa sari-sari store nyo, kahit sino pa man yan, mga kamag-anak nyo, ganito, ganyan. Kung may rules kayo sa tindahan nyo na hindi kayo magpapautang, hindi talaga kayo magpapautang kahit kanino pa man. So, wag kayong matakot kung tauhan yan ng mayor or barangay official, ganyan. Kasi, negosyo nyo yan eh. Sari-sari store nyo yan, kayo yung magpapatakbo nyan, kayo yung namumuhunan, kaya wala silang pakialam, 'di ba? At sa customer naman, kung alam nyo naman na may utang kayo, 'di ba? Hindi nyo naman din kakilala. Nakakahiya naman kung ang tagal-tagal bago bayaran, 'di ba? So, yun lang po talaga masasabi ko doon sa inyong pinoproblema. Ang solusyon dyan ay mismong magmumula yung solusyon niyan sa nagbabantay ng tindahan. Kailangan talaga ng matinding disiplina dyan. So, kapag nagbayad yun, wag nyo nang pauulitin. Wag nyo nang pautangin ulit. Kasi, alam nyo na yung sistema kung paano siya, kung gaano katagal siyang magbayad, and hindi nyo naman siya kakilala. So, magpautang tayo sa mga tao na kakilala natin. 'Di ba? Kapitbahay natin, yung maayos magbayad. Kailangan din natin talaga din ng diskarte sa pagpapautang. Kumbaga, wag naman masyadong malaki. Kailangan ng limit din. Hanggang 500, hanggang 300. Yung wag naman aabot ng 1,000 tapos ilang weeks bago mabayaran. So, mag-set po tayo ng limit. Para naman hindi ganon nahihirapan yung sari-sari store natin. So, hindi din kayo mahirapan sa pagpapaikot ng puhunan nyo, and para din makita nyo na nag-grow yung sari-sari store nyo, lumalago, ganyan. Talagang disiplina din sa sarili, 'di ba? Tutukan maigi ang sari-sari store, mag-record ng sales, mag-record ng mga expenses. So, yan lang po talagang masasabi ko sa pinoproblema nyo. Ayan, doon sa nabasa ko. So, yun lang naman mga kasari ang ating vlog for today. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!